Happy New Year pala sa inyo mga ka-J-Lovers. Sa magandang araw na naman. Bali, first day of work ko ngayon, 2022. So, kakapasok ko lang. Almost 1 week po akong hindi pumasok. Ngayon lang tayo makakagawa ng video. So, madami akong aayusin dito kasi iniwan yung mga aayusin. So, ito yung inuna natin. No sound. So, alamin natin yan mamaya. Nung nabuksan natin siya, medyo malinis naman mga ka-J-Lovers. Yan, kita nyo, mukhang lininisan to ng may-ari. So, almost wala siyang alikabok nung binuksan ko siya. So, problem nito ay wala siyang audio. Pero, napapakinggan ko pag tumatagal ay nagsiswitch on naman yung relay. Tapos, pag nag-audio test ka dito sa may tone control o sa may volume na to, nag-audio test ka dyan, walang audio dyan. So, nung tinignan natin, may history na rin pala ito ng repair, mga ka-J-Lovers. Pero dun sa may relay driver, wala pa naman ginalaw. Dito lang sa kalahating channel siguro ginalaw. So, may pinalitan na siguro dyan mga parts. Napansin ko, ito, inalis na pala yung yung kulay yellow, kinondim na. Bali, nag-cut siya sa loob para masupply dyan sa may pan. Supply kasi yan ng pan at supply ng USB player dyan o USB module. Nung tiningnan natin ay okay naman yung fuse, hindi naman open o hindi naman tawag niyan, hindi naman sumabog. So okay naman yung fuse. Tapos napansin ko lang medyo may mga kalawang dito sa may kalahating channel. So alamin natin yan mamaya kung nakaka-apekto yan sa performance nito kaya wala siyang sound. So, una muna natin gagawin, syempre mag-audio test tayo. Gamit natin yung mini multimeter natin. Subukan natin kung kaya bang makipagsabayan to. Sa unang pagtitest natin ito ay talagang tawag yan nakakailang. Ika nga, nakakailang kasi hindi pa tayo sanay gumamit masyado ng ganito. Pero try pa rin natin mga ka-J-Lovers. So, test ko muna yung dalawang filter capacitor kung normal yung voltage. Tingnan natin. May 43. So, okay. Next. Same din, nasa 43. So, ibig sabihin mga ka-J-Lovers, okay naman yung supply natin sa dalawang filter capacitor. Ito, sa dalawa. Meron tayong positive and negative na supply din naman. So, wala namang problema sa supply ng natin ng filter capacitor. Ibig sabihin, pumapasok ng tama yung voltage natin. Check natin kung may DC output. Bali naka-auto range tayo. Pag ganitong mga mababang ititest natin na voltahe, pag naka-auto range tayo, ohms ang nare-read. So, ililipat lang natin sa DC. So, tingnan natin kung may DC output. Bali, wala naman. Hindi pala kita ng camera natin. So, ulitin natin para mas makita nyo. Tingnan natin. Yan. Wala naman siyang DC output. So, ibig sabihin, good naman yung output natin, walang DC. So, malamang sa voltage biasing yung may problema. Test natin yung voltage biasing nito.
Bali, napakinggan yon. Napindot ko yung isang channel, may audio, yung isa wala. Medyo madulas lang. Bali, medyo madulas pa yung test lead natin mga ka-G-Lovers, kaya nag-i-slippery. Madulas slippery, parehas din yon. So kita nyo, dumudulas pero okay yung voltage biasing natin dito. Ito yung pang-apat natin sa kabilang channel to. Doon naman tayo mamaya sa kabilang channel. Bali dito mga ka-G-Lovers, wala siyang voltage biasing. Kita nyo, ito na yung pangalawa sa kabilang channel. Pangatlo, almost wala talaga siyang voltage biasing. So ibig sabihin, sa channel na to tayo magre-repair. So may problema siguro. Ito yung nakita ko siguro kanina na may mga kalawang. So kaya siguro wala siyang audio dito sa may kalahati, tapos sa kalahati meron. Pero nagtataka ako, may audio naman to, ba't hindi siya tumunog? Kasi may audio yung kalahati, dapat at least yung kalahati tumunog yung ano natin, isang speaker. So ba't hindi siya tumunog? Ibig sabihin may problema din yung tone control. So aalamin natin yan mamaya. May problema din. So tinis ko muna yung ano, mga Zener diode. So okay naman, may 27 volts. Kasi unahin ko kung normal yung mga voltage nito, 27 volts. Ito yung good na channel, dalawang Zener diode yung tinis ko muna sa kabilang channel. Dito naman tayo sa kabila, dalawang diode din to, Zener diode. Tingnan natin. So parehas naman, 27 volts. So isa pa. Sinsya na, hindi pala kita ng ano, ng camera natin. Pero okay yung ano nito, voltage 27, parehas 27 yung apat na diode natin, Zener diode. So next natin ay titingnan natin yung mga sinasabi ko sa inyong may kalawang. Try natin alisin at palitan. So makikita natin kung magbabago ba yung voltage biasing nito o yung performance na. Kasi kung magnormal yung voltage biasing, malamang sa malamang baka mag-audio na to. Kung wala nang problema sa mga relay driver natin. So ito yung sinasabi ko sa iyo, may mga kalawang yung mga pre-drive transistor natin, yung mga 551, 5401, yan yung mga nakikita ko may mga kalawang. So need natin munang palitan siguro to, tapos titestingin natin kung may pagbabago na, kung magkakaroon na ba ng voltage biasing. So palitan muna natin to mga ka-J-Lovers. Bali, ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga ka-J-Lovers. Kita nyo yung mga isang paan yan. Bali, kinakalawang na talaga. So, bali, tig-tatlo sila. 3551, 35401. So, almost mababali na yung paa dahil sa kalawang. Sabi ko nga sa inyo, pag may mga ganitong kalawang, ibig sabihin, nakaka-apekto na yan dyan. So, pwede makapa-abnormal na ng sound yan, makapahaming ng tunog o maingay na tunog, or pwede ring
tawag niyan, magragasak yung tunog dyan dahil sa mga kalawang na yan. So need natin palitan. So kakuha na ako ng pampalit. So palitan lang muna natin to, tapos testingin natin yung voltage biasing. To, kabit lang natin to lahat. So bago ko to ikabit, tester ko muna. Fast forward na naman ulit tayo. Pero may bigay na baterya. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So bali yan, almost natapos na natin siyan mapalitan ng mga bagong pre-drive transistor. Yung TIG 355154001. So next natin, siguro testingin natin kung magno-normal na ba yung voltage biasing nito. Yeah. Bali, pag naka-auto siya, yung sinasabi ko nga sa inyo, ohms yung nare-read niya o nadidetect niya. Kailangan ilipat mo siya sa DC. So, okay na yung voltage biasing natin. Ubusin lang natin tong 4. Minus 0.409 volt. So, next natin mga ka-G-Lovers ay i-audio test natin to. So, hindi pa pala nakakabit dito yung ano natin, yung speaker connection natin. So, lagay lang natin yung connector ng papuntang speaker. So, tingnan natin kung normal na ba yung audio nito. Kung parehas malino yung both left and right. Aalamin natin yan. So, kabit ko lang yung mga tinanggal ko, lalong-lalo nito sa may speaker na to. Itong connector ng speaker. Power bagal. Power. Sige. So ayan na mga ka-G-Lovers, both left and right may audio na. So siguro connect lang natin lahat muna, tapos try natin patugtugin kung gagana na ba siya. Kasi duda ko may sira yung tone control nito, kasi nung tinising natin wala siyang audio, pero ay wala siyang music nung tinising natin. Tapos nung mahawakan ko kanina yung ano, yung main amplifier board, may audio siya sa kalahati. Dapat may tunog yun, at least kalahati. So sa tingin ko lang mga ka-G-Lovers, sira pa yung ano nito, yung
tone control natin. So ikabit lang muna natin yung yung tinanggal ko na papuntang tone control na connector natin, o yan, wire na yan. Bali, magpo-promote muna ako ng channel ko. Kung nagustuhan nyo pala yung mga ganitong ina-upload natin, para sa inyo to. So please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. So meron din tayong Facebook page and Facebook group. Nasa description ng video na to ang link. So thank you very much mga ka-G-lovers. So almost matapos na tayo, nilalagyan ko lang siya ng tornilyo para hindi malaglag itong board na to. So kinabit ko lang muna para sigurado tayo. Magti-testing kasi tayo ng music. So kabitan lang natin to ng USB. Tapos titingnan natin kung magkakaroon na ba ng audio. So, same rin yung resulta. Ganun pa rin. Wala pa rin siyang audio. Sinabi ko na nga ba, may problema dito sa may tone control natin. So, dyan tayo mag-re-repair siguro. Pero bago ang lahat, importante natin, ma-check muna natin yung voltage nito. Dapat magkaroon tayo ng voltage ng positive and negative source dyan. So, depende sa regulator. Kasi kung 78 1 to, yung ginamit na voltage regulator, at least meron tayong 11 plus to 12 volts plus. Pero pag 9 naman, 7809 or 7909, ibig sabihin mga nasa 9 volts yung kailangan natin i-test. So mag-audio test tayo dito kung umaabot ba dito sa papuntang tong control yung audio. So both left and right may audio naman out, papunta na yan dito sa may tone control natin, doon sa may balance. So next natin ay check natin tong natin yung voltage nito. So, wag na natin galawin. Okay yung audio natin. Yung audio na tinis natin na pinag-audio test, papunta yan doon sa may balance natin. So, okay naman yung audio natin. Diyan ko yan siya kinuha. So, ito naman ang titesting natin, yung power source nya. So, dapat meron tayong negative and positive. Depende sa regulator kung 9 volts, 12 volts, o mga ganyan. So, ating aalamin mga ka-G-lovers. So, ito yung papuntang papuntang dyan sa may baba ng board, sa mga preamp natin or tong control natin. So, nung pag-G6 natin to, yan, nag-audio test tayo. Bali, wala siyang audio. So, ibig sabihin, may posibilidad na wala tong supply. So, titingnan natin tong supply na to, itong yan o. Bali yan, nakikita nyo naman, almost napakababa yung voltage, almost nga wala tayong nasusukat masyado. So, hindi talaga gagana yung nito, yung tone control or preamp board natin. Bali, yung nakikita lang natin, akala natin may power dahil yung USB player natin may indicator light. Iba naman yung pinagkukunan na supply niya. So, doon siya nakasama sa may supply na papuntang pan. So, ititest natin to, kung meron tong voltage. Dapat meron tong, yung gitna niyan, yung pinakaginta, itong gitna ay center tap, tapos positive and negative source na tayo, supply. Kung depende sa regulator, kung 12 volts siya, 78.1 to, 79.1 to. Kung 9 volts siya, 7809, tapos 7909. So, vice versa, negative output, positive output. So, almost wala talaga siya yung nadidetect.
So, ibig sabihin, wala siyang dumadaloy na supply papunta dun sa may board na yon. Kaya siguro hindi siya tumutunog. So, aalamin natin kung ba't wala tong tunog. So, i-check natin siguro tong voltage regulator, itong resistor kung nagbo-bypass siya dyan. Pati na rin yung source niya na galing AC, diode, capacitor. Check natin. Bali, tanggalin muna natin yung isang tornilyo na nilagay natin para ma-check natin to ng maigi. Medyo sa mga ganito kasi pag to troubleshoot mga ka-J-Lovers, medyo mahirap-hirap talaga to. So tiyagaan nyo na lang para makuha nyo yung problema. So kita nyo, napa-audio na natin, napa-normal natin yung audio. Tapos okay na yung voltage biasing pala na left and right, okay na. Pero wala pa rin tayong nakukuhang audio pag naglalagay tayo ng music. So dito kinabit yung isang yung reader pala sa may pan yan na source. So yung USB player pala natin or module, USB reader o module. So tingnan natin kung may input. Wala siyang input mga ka-J-Lovers. So ibig sabihin galing dito sa source, ito hindi open yung yung resistor. Dapat kung open yung resistor, dito may voltage na. So ibig sabihin mga ka-J-Lovers ay wala siyang supply. Wala siyang dumadaloy na supply dito sa may natin papuntang preamp o ton control board natin. So next natin siguro ito test natin tong filter capacitor. So positive and negative din to. So almost wala tayong nasusukat mga ka-J-Lovers. Ang baba talaga. So malamang talaga hindi siya kayang ipatunog nito kasi wala siyang voltage na magti-trigger doon sa may GRC 4558. So share rin yung nagsusupply doon sa mga op amp natin na GRC 4558. Siguro tanggalin muna natin siguro tong diode para malaman natin kung may voltage ba na normal na to pag inalis natin yung diode. Kasi kung mag normal na siya, ibig sabihin diode yung sira. Pero pag hindi pa rin, check pa tayo ng iba, baka sa iba yung may problema. So alamin natin mga ka-J-Lovers. Tanggalin ko siguro muna tong diode na to, bridge type diode. Tapos ito check din natin. Pero bago pala ang lahat, para iwas sinala tayo, so gawin ko muna siguro, i-resolder ko lang muna siguro to para wala tayong paghihinalaan na lost contact. So kaya ang gagawin natin, i-resolder muna natin to. Tapos try natin i-check kung mayroon na ba siyang voltage. Ito yung AC, naka-AC tayo. Kahit sa AC pala mga ka-J-Lovers, so wala. Ito yung dalawang sa gitna, AC pa to. Papunta na yan transformer. Tapos yung magkabilaan sa dulo, yun ang positive and negative natin mga ka-J-Lovers. So ang gagawin natin siguro, tanggalin muna natin to. Tapos test natin kung may supply. Next natin mamaya yung diode, check natin din nun. So inon natin muna natin tong power source natin. Baka kasi nandun yung problema sa power source natin, kaya wala siyang output na voltage. So pinaka source ng tone control natin at yung supply sa surround at center, yung ginagamitan ng TDA 2030. So bali dyan din siya kumukuha sa supply na to, itong tatlo na to. So pasensya na mga ka-J-Lovers. Yan, medyo may kinakausap kasi akong customer, kaya medyo natatagalan yung pag pag test nito. So iti-test natin to. Tignan natin to na hindi pa nakakabit dyan sa board. So titingnan natin kung meron siyang voltage. So alamin natin yan mga ka-J-Lovers. So kita nyo, pinower on na natin.
umikot na yung fan. Testingin nga natin kung ilang voltage makukuha natin dito. Kasi kung wala siyang voltage, so ibig sabihin transformer yung sira natin pag meron. So pag meron voltage, din yan sa may parts na yon, sa may diode, yung pinuntahan, yung mga dinaanan niya. So mababa naman. Baka hindi nakadikit masyado mga ka-J-Lovers. So dikit lang natin yung multi-tester natin. Ang hirap kasi ng ganitong anggulo natin, no? Yan, siguro ganyan, okay na yan. So bali, meron siguro tayong 11.3 volts. Dapat dun sa kabilag, almost the same din. So, or magkatalo lang minsan sa mga point. So, okay, 11.3 din. So, nakikita nyo may supply naman na out yung ano natin, yung transformer na 11.3. Siguro next natin mga ka-J-Lovers, duda ako dito. Mag-check tayo dyan sa may diode. Tapos check na rin natin yung mga capacitor kung baka may kinalawang na. Kasi once na magkaroon siya ng kalawan, pwedeng kakainin niya na yung supply na ibabato ng transformer. So almost wala na tayong madidetect na voltage niyan. Bali next natin mga ka-J-Lovers ay titest natin tong dito sa connection na to. Ito. Kasi meron tayong nadidetect na voltage naman nung nakatanggal to. So siguro check natin yan mamaya. I-resolder ko lang siguro muna. Tapos check natin. So pag nag-drop pa rin yan mga ka-J-Lovers nung pag-test natin, ay ibig sabihin pwedeng may sira tong diode, pwedeng may sira yung capacitor, o yung mga dinaanan nito papunta yan doon sa GI, sa ano natin, sa audio IC na TDA 2030. So pwede yan yung mga sira, o pwedeng transformer mismo. Paano natin nasabing transformer ay may voltage naman na 11 plus volts o 11.3, 11.2 volts. Paano natin nasabing transformer ang sira? Pwede kasi mangyari nan natitest natin yung voltage, may voltage siya. Pero pag may load na siya, nagda-drop down na siya. So, ibig sabihin, kulang na yung binabato niya na current o ampere. Kulang na yung binabato niya. So, napakababa na yung ampere niya na binibigay. Kaya nagda-drop na siya. So, yan ang malalaman natin. Pwede kasi yan sa mga wire ng transformer, kung pwedeng nag-corrosion o nag-loose yung pagkakabit ng wire doon sa may magnetic wire. So pwedeng mangyari yan. O sa loob mismo ng wire, pwedeng nag-asin-asin yung wire, o tawag natin parang corrosion na rin. So check natin. Ito, naka-AC tayo. Wala pa rin mga ka-J-Lovers. So nagda-drop talaga. Pwedeng sira nito ay diode or transformer o capacitor. So isa-isahin pa rin natin yan. So ang gagawin natin mga ka-J-Lovers ay tanggalin ko muna siguro ton diode. So tanggalin muna natin to. So, yan mga ka-J-Lovers, tatanggal natin siya. Itong bridge type na diode. So, try natin i-check kung normal ba. Kung hindi naman siya shorted. Kasi kung shorted to, talagang magda-drop yung voltage niyan. Kakainin yung supply ng galing transformer. So, i-check natin yung diode. So, check ko nga kung may AC pa, kahit wala ng diode. So, meron tayong 10. Ang baba pa rin. Sa kabila
ay 11.2. Yung isa medyo mababa, 10 lang. So, may supply naman siya nung tinanggal natin yung diode. Para sigurado tayo, check natin yung diode. Sira nga rin. Sa- Ito, check natin yung diode. Siguro gamitin muna natin yung analog na lang siguro para mas makita nyo. Tapos, dapat ito hindi pumalo. Pumalo, balik rin natin, hindi pumalo. Ibig sabihin, good naman yung diode natin. Ba't kaya nagde-drop yung supply? So, palaisipan yan mga ka-G-lovers. So, pwede na lang natin pagkinalaan, transformer, capacitor at yung IC na TDA 2030. So, pwede natin itong ikabit yung diode. Pero check natin ng digital natin na tester para sigurado. Fontana. So, set ko lang sa diode. So, yan, naka-diode sign na. OL, okay. Balik rin natin dapat ito. Mga nasa 0.4, 0.5, mga ganyan. 0.5, okay. 34, 64. Balik rin natin. 0.5, okay. So, ibig sabihin, okay talaga yung diode natin. So, pwede na natin tong ibalik yung diode doon. So, pinahirapan tayo ng nire-repair natin mga ka-G-lovers. So, talagang palaisipan to. So, balik lang natin tong diode. Bali, wala pa rin siya mga ka-G-lovers. Drop pa rin siya. So, tulad kanina. So, same din. So, next natin siguro, tanggalin natin yung mga connection ng TDA 2030, yung audio IC. Ito, dalawa na to. Ihang natin yan mamaya. Para i-check natin kung magdadrop pa yung supply. Ito, tanggalin lang natin to. So, hang muna natin to mga ka-G-lovers. So, alisin natin yung pagkasulda niyan. Tapos, testerin natin mamaya ulit. So, pagkatapos natin tong maalis yung mga solda nito at nakahang na. So, hindi na nakakabit talaga siya. So, magtitest tayo. Once na drop pa rin, posibilidad talagang sira nito ay transformer na. So, tinignan ko maigi yung capacitor, parang hindi naman lumubo. So, tingin ko pwedeng transformer na yan. Kung mag-drop pa yung supply. Pero kung hindi naman nang mag-drop yung supply, so ibig sabihin yung IC na dalawa yung sira dyan. Pwedeng isa dyan o yung dalawa mismo yung sira. So, yan ang aalamin natin. Magtitest tayo ulit. Testingin natin. Ito, nakahang na siya. So, test natin yung supply nito.
Bali, ganun pa rin siya mga ka-J-Lovers. Napakahirap namin nitong ayusin. Drop pa rin siya. Drop down yung supply. Wala pa rin siyang supply. So siguro hang ko muna itong papuntang capacitor. Baka sira yung capacitor. So i-condemn muna natin yung connection dyan. Puntang capacitor. Pag ganun pa rin, drop pa rin siya mga ka-J-Lovers. Siyempre, next natin, baka transformer na. Yung supply ng 11.2 mga ganyan, 11.3 volts na may center tap tayo times 2 yan. So try natin lagyan ng transformer na 12 siguro, 12.012 mga ganyan. So try natin mamaya. So hinang ko muna papunta dun sa may diode, tapos try natin testingin. Ito totally talaga wala na tayong dinaanan na load, maliban lang sa diode lang yung dinaanan natin. So hinang na natin yung papuntang capacitor, wala na rin yung connection na sa IC, so hindi na natin pwedeng paghinalaan yan, talagang wala na siya. So diode na lang talaga, galing transformer na AC source yan, AC pa, tapos papuntang diode tayo. So hindi naman sira yung diode kasi tinis natin siya kanina. So iti-test natin kung magda-drop pa rin yung voltage. Once na kasi na mag-drop to, confirm na 100% sira yung output ng transformer o yung 11.011 o times 2 na 11 plus volts o pwedeng 12 yun. So hindi natin alam, hindi ko kasi tinignan maigi yung transformer, yung tag nito. So okay, dahil sa naano natin siya, na hang na natin, so pwede natin siyang i-test. So tingnan natin kung drop pa rin. So napakahirap naman ayusin ng mga ganito, pero makukuha rin to sa tiyaga. Kita nyo, drop pa rin, wala pa rin tayong DC na nakukuha doon. So end to end dapat ito, end to end, wala pa rin, almost 3 volts lang. Napakababa yan mga ka-J-Lovers. So 100% confirm na natin na sira yung transformer. So siguro try natin munang kabitan ng transformer to actual. So balik tayo mamaya. So skip muna na siguro natin tong parts na to. Lagay tayo ng transformer. Bali ito, naglagay na ako ng 12.012 na transformer, 750 mA. So mamaya lalagyan ko na lang siguro dyan ng tornilyo yan. So ito ikakabit na natin, nilagyan ko na ng isang tornilyo. So putulin ko na lang siguro yung connection ng wire. Itong wire na to, putulin ko na lang siguro yung, ay hindi ito, yung ito, putulin ko na lang siguro to. Tapos kabit natin yan dyan. Ito, putulin natin, tapos kabit natin dyan. Ito. So, testingin natin, kabit na lang natin to dito. So, ipipirsa na natin siyang supplyan ng maigi mga ka-J-Lovers. So, hindi na tayo kukuha ng supply dyan sa may malaking transformer. So, lagyan natin ng sariling transformer, yung tone control natin, yung preamp board natin. Tapos, titingnan natin kung magdadrop pa rin ba. So, imposible magdadrop pa rin to kasi na-check na natin lahat na okay na yung mga ano doon, yung mga dinaanan tulad ng diode, pwedeng capacitor, okay din. Yung IC, pwedeng okay din kasi nung hinang natin, ganun pa rin yung resulta na nakita natin. So, hindi siguro sira yung IC na yon. So, ito na yung pinaka last option na nakita natin na sira talaga, yung transformer na nagsusupply papuntang ano natin, papuntang tone control. Bali, ang nagagamit na lang dito sa transformer na to ay yung supply ng papuntang pan, papuntang main amplifier natin. So yan na lang yun talagang gumagana. Itong sa tone control, duda ko talaga nito na ito na yung pinakasira niya. So okay na, ikabit na natin. Nalagyan na natin ng shrinkable tube na rin. So basta yung black ay nasa center top din natin yan, yung 0, yung kulay puti. Tapos yung green, inabit din natin sa green. Tapos yung green na isa din, green din. So ganyan lang yung connection na kinabitan natin. So okay.
Next natin kung paano naman natin itatap to sa ano natin sa primary. So tuturuan ko kayo paano natin itap to sa primary. So bali ang gagawin natin, dadaan pa rin tayo sa switch para pag switch on natin saka lang siya gagana. Pag nag switch off tayo, naka-off din siya. Ito, nalagay na natin. So ganito yung gagawin natin mga ka-G-lovers. Bali dito tayo sa may transformer na magkakabit. So diyan tayo magtatap. So dito siguro tayo magtatap na itong 220 volts niya. Kasi ito dumaan na siya ng switch at fuse. Ito dumaan na siya dito sa switch, power switch natin. Tapos sa fuse. So tap lang natin to, balik tayo mamaya. Bali okay, ito na yung finished product natin. Natap ko na siya dito sa may transformer. Dumaan na rin yan ng switch at fuse. So almost nagdalawa tayo ng transformer. So next natin ay ititest na natin kung ilang volts yung masusukat natin. Tapos lagay natin na. So tingnan natin kung kinabit na natin yan dyan. Tingnan natin kung meron na tong voltage papuntan ton control. So tingnan natin kung normal na ba yung voltage. Yan, umikot na yung pan, nakauna siya. So tingnan natin. So meron tayong 9 volts. Kasi yung voltage regulator na ginamit nito ay 7809 at 7909. So meron tayong negative 9 volts at positive 9 volts. So ibig sabihin good na yung supply na papunta natin sa tone control. So pwede natin tong ikabit at testingin na natin. Dahil wala akong USB na pwedeng magamit, so hindi ko na hanap yung USB na magagamit natin na meron tayong NCS song o Make Me Move. So gawin natin putol-putol muna, baka makapiright tayo. So testing tayo. Bali okay na siya mga ka-G-lovers. Meron naman siyang audio. Thank you very much. Sana meron na naman kayo natutunan sa napakahirap na pag-repair natin ng ganito. So maraming salamat.